Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kamatayan ay nagabi, pag-asa't buhay siyang handog na tangi. Alleluia, 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 alleluia. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, patuloy nating ialay ang misang ito para sa kaluluwa ng ating mahal na Santo Papa Francisco. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami.
Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos. na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ay pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay
ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay mapagindapat na kami ay sumapit sa ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Naggilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan.
Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Diyos ay tapat, ngalan ng banal niya, sambayan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niya, Diyos ay dapat parangalan ng banal niya, sambayan. Magsitayong lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Puri ng manunubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay
ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi ay nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na silang sanayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay wari magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala, ganun ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan." Noon di, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng 2 ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kwento ng 2 alagad patungo sa Emmaus ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Kwento ng 2 alagad patungo sa Emmaus. Matapos ang 3 araw na muling nabuhay si Jesus, napagdesisyonan ng 2 na umalis na ng Jerusalem at pumunta sa Emmaus. Sapagkat wala na si Jesus. Wala na ang tinuturing nilang Mesiyas. Wala na ang kanilang inaasahan na magliligtas sa kanila. Kaya't wala na ring dahilan para sila ay manatili sa Jerusalem. Kung matatandaan natin, ang Jerusalem ay lugar kung saan nagsimula
ang misyon ni Jesus? Natatandaan niyo pa po ba? Hello. Yan, no? Ano bang mga ginawa ni Jesus sa Jerusalem? Nagpagaling na mga may sakit. Very good. Ano pa? Nagpalayas ng demonyo. Very good. Ano pa? Gumawa ng kababalaghan. Ano pa? Nagpatawad ng mga kasalanan at nangaral sa mga sinagoga. Kaya, masasabi natin na ang Jerusalem ay importanteng lugar para kay Jesus. Dito nga niya nakatagpo ang marami niyang tagasunod, kasama na ang 2 alagad na patungong Emmaus. Ngunit para sa 2 alagad, hindi na mahalaga sa kanila ang Jerusalem sapagkat wala na si Jesus. Kaya iniwan nila ito at pumunta sa Emmaus. Dala ang kanilang kalungkutan at pagkabigo. Dala ang kanilang frustrations. Sila ay naglakad ng 11 kilometro palayo sa Jerusalem. Tingnan nyo, no? Nawala lang si Jesus, nag-iba na ng daan ang mga alagad. Hello? Diba? Porque hindi na nila kasama si Jesus, ayaw na nilang manatili sa lugar na importante kay Jesus. Iniwan na nila ang lugar kung saan sana ipinagpatuloy nila ang misyon ni Jesus. Hindi ba? Bago umalis si Jesus, nagbilin siya. Hindi ba? Bago umalis si Jesus, nagpahiwatig siya. Sa bagay, ganito din naman sa panahon ngayon, huwag na tayong magmalinis. Kapag wala na tayong mapapala sa lugar, iniiwan na natin. Tama? Ang dali nating magbago ng landas. Lalo na kapag hindi natin makita ang presensya ng Diyos. Hindi ba? Alam nyo, yung mga batang empleyado ngayon, no? Yung mga kabataang empleyado ngayon, yung mga fresh graduate, ganyan, no? Ang bilis nilang magpalit ng trabaho. Ba't ganun? No? Yung pagkatas ng 1 buwan, parang nagsasawa na. Pagkatapos ng 1 taon, maregular lang, no? Parang gusto na agad lumipat. No? Di ba? Ang bilis. Kaya hindi tayo magtaka kung bakit ang bilis din magpalit ng relasyon. Hello? Di ba? Kapag wala ka ng mapala, lipat. Kapag malungkot na sa lugar, alis. Resign. Lipat. Gaya ng mga tumalikod sa ating simbahan, hindi ba? At napunta na sa iba. Yung mga nagpakalayo dahil lang nagtampo sa Diyos, hindi na tayo magtaka. Kaya hindi rin kataka-taka kung bakit hindi nakuha ng mga alagad na manatili sa Jerusalem. At hindi na rin tayo magtataka kung bakit hindi namukaan ng mga alagad si Jesus kahit nakasabay nilang naglalakad at kausap nila 11 kilometro. Gano'n nyo ba tagal lakarin ang 11 kilometro? Siguro may 1 oras, no? Kung natural lang na lakad, di ba? Kung di ka nagmamadali, di ba? At kung malungkot ka pa, di ba? No? May sinisipa-sipa ka pang lata, di ba? Siguro mabagal-bagal, no? Kung may kakwentuhan ka, siguro ang tagal maglakad, di ba? Pero hindi nila namukaan. Bakit? Dahil iniisip pa rin nila ang nangyaring pagkawala ni Jesus. Parang yung mga babae sa kwento nating kahapon, naalala nyo? Yung mga nandito, ano ba nangyari? Di ba, hindi nila nakilala si Jesus, kausap na niya si Jesus, hindi niya nakilala, akala niya hardinero.
tagapag-alaga ng halamanan, dahil masyado siyang nakatuon sa kanyang nararamdaman. Pero ang maganda sa kwento natin ngayon, hindi man nila nakilala si Jesus, kasama pa din nila si Jesus sa paglalakad. Akala nila iniwan na sila ni Jesus, pero kasama nila si Jesus. Akala nila wala na si Jesus, pero sinabayan pa rin sila ni Jesus sa paglalakad. Di ba? Kaya nga sila umalis sa Jerusalem Wala na si Jesus. Yun ang akala nila. Pero ang hindi nila alam at hindi nila nalalaman, kasabay nila si Jesus habang sila'y nalulungkot, habang sila'y naglalakad palayo, habang sila'y nag-iiba ng daan. At sa huli, nang makilala nila si Jesus, ito rin ang maganda sa mga alagad. Nagbalik sila sa Jerusalem para ibalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ito ang nais ipakita ng ating ebanghelyo sa araw na ito, na sa daan ng ating buhay, may mga pagkakataon man tayo na nagpapakalayo-layo o nag-iiba ng daan, hindi tayo iniiwan at hindi tayo pinababayaan ng Diyos, kundi tayo ay sinasabayan. Pero ang maganda na tanong, nagbabalik ba tayo sa dating landas katulad ng mga alagad ni Jesus? Yun ang magandang tanong. Pero hindi ba, kapag tayo nagpapakalayo-layo, nag-i-emote tayo, bit-bit natin yung ating lungkot, di ba hindi naman natin makita ang Diyos? Pero, ang totoo, hindi man natin makita, kasama natin ang Diyos. Kaya nga ang ganda ng imahe, nung footprints on the sand, alam nyo ba yon? Di ba? Yung naglalakad sa tabing dagat, sa buhanginan, no? Akala niya mag-isa lang siyang naglalakad. I-emote pa siya. No? Akala niya pinabayaan siya ng Diyos. Pero hindi niya alam, no? Bit-bit siya ng Diyos. Karga-karga siya ng Diyos. Kaya isa lang ang yapak. Isa lang ang bakas ng yapak kasi hindi niya yon yapak, kundi yapak ng Diyos. Mga kapatid, itong mensahe ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa daan ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo pinababayaan. Ilang beses man tayong magpakalayo-layo at mag-iba ng daan, tayo ay sasabayan ng Diyos. Kaya't sana matutunan din nating magbalik pag nakita na natin at nakilala na natin muli ang Diyos. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa pag-alaala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Para sa ating mahal na Santo Papa Francisco, sa kanyang payapang pagpanaw dito sa lupa, salubungin nawa siya ng Panginoong Hesukristong muling nabuhay sa langit, pagkalooban ng liwanag, kapayapaan, at gantimpalang walang hanggan sa piling ng Diyos na kanyang buong buhay na pinaglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulag. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan
upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo ang iyong lingkod na si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Puri ng Diyos, puri ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hanapin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang. Pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng ating banal na misa ay ang pagpapahid ng banal na langis sa mga may sakit. No? Araw ni Padre Pio, kaya po papahiran po natin ng langis ang mga may sakit. Ganun din, kasabay nito ating babasbasan. Kung makikita nyo po, meron na po tayong imahe ni Padre Pio. At ako po'y nagpapasalamat po sa nagbigay po nito sa ating parokya, sina Benji and Ann Muriel at ang kanilang pamilya. Kaya maraming salamat po. Meron na tayong imahe ni Padre Pio na atin ding babasbasan pagkatapos ng ating banal na misa. Pagkatapos po kayo mapahira ng langis, maaari po kayong humalik o humaplos sa relikya ni Padre Pio. Maraming salamat po. Panalangin para sa pagpapahid ng langis. Sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa sa inyo ng Panginoon, tulungan nawa niya kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan, gawaran nawa kayo ng kagalingan, lakas at kaligtasan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, aming manunubos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, pag-aanin mo ang tinitiis nitong aming mga kapatid na may sakit at sila'y iyong pagalingin. Alang-alang sa iyong pag-ibig at awa, patawarin mo ang kanilang mga kasalanan at pagkalooban mo po ng ganap na kalusugan upang muli silang makabalik sa paglilingkod sa iyo. Panginoon namin nagbubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon naman po, babasbasan po natin ang imahe ni Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang imahe na ito na dinadala ngayon ay sagisag at tanda ng inyong pananampalataya at pamimintuho sa pagmamahal ng Diyos sa atin at sa mabisang tulong ng mahal na Birhen at ng mga santo. Hinihiling natin ang grasya at pagpapala ng Diyos sa imaheng ito upang ang ating buhay ay maangkop at maayon sa mga halimbawa at aral ni Jesus at ng santong ito na si Padre Pio. Sikapin nating mabuhay bilang mabubuting Kristiyano na tumutupad ng mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa upang maging mabisa ang ating mga panalangin at pananampalataya. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang bendisyon sa imahe na ito
na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa imaheng ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan ni Padre Pio at aral ng Panginoon Hesukristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.